Maraming salamat, Ms. Letna Reciso. Samantala, appointment ni retired Justice Jose Catral Mendoza sa Judicial and Bar Council hinarang ni Senator Amy Marcos. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Nabigong makumpirma sa commission appointment ang pagtatalaga kay retired Justice Jose Catral Mendoza bilang kasapi ng Judicial and Bar Council o JBC na kumakatawan sa mga retired justices ng Korte Suprema. Ito matapos harangin ni Senator Amy Marcos ang kanyang confirmation sa CA. Hindi nakontento si Senator Amy sa mga sagot ni Justice Mendoza sa kanyang mga katanungan at tanong ng mga kasamaang kasapi ng komisyon. Nakatuon ang kanyang pagtatanong kung bakit isinama ng JBC sa short list ng mga pinagpilian na maging ombudsman sina Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Annalisa Logan at Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rebulla. Ito ay sa kabila ng kinakaharap nilang disbarment at kaso sa Office of the Ombudsman. Paliwala ni Senador Marcos, nilabag ng JBC ang kanyang rules nang inirekomendang dalawang may kinakaharap na kaso dahil sa nangyari ay questionable para sa senador ang independence ng JBC. Depensa ni Justice Mendoza na pasama ang dalawa sa shortlist dahil nakapagsumiti sila ng karampatang clearance at dokumento mula sa Office of the Ombudsman. Pagkatapos nito ay inanunsyo ng Malacanang ang appointment ni Justice Secretary Boying Rebulla bilang Ombudsman. Narito si Senador Amy Marcos sa hearing ng Commission on Appointments. I am, however, deeply disturbed, nay alarmed, by the responses of Justice Mendoza to the questions of the chair, of Congressman Garbin, of Senator Villanueva, and those of myself, casting a doubt on indeed the probity and independence of the Judicial Bar Council. At this juncture, therefore, I am unable, without further clarification and more responsive and adequate answers from the Justice, to support the appointment of Justice Mendoza. I'm sorry po. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, appointment ni Justice Secretary Boying Rebulla bilang ombudsman, kinuwestiyon ni Congressman Paulo Duterte ng Davao. Sa Chamber 12, Milky Rigona, Milky. Pinuna ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Sa kanyang statement, sinabi ni Duterte, sa dami ng mga problema ng gobyerno sa ngayon, gumawa umano ng paraan ng Malacanang para mapagtakpan sila. Dahil dito, sinabi ni Duterte, God bless the Philippines dahil ginawang katawa-tawa umano ang ating saligang batas. Una rito, sinabi ng Malacanang, dumaan sa mahigpit na proseso ang pagkakatalaga kay Remulla bilang ombudsman. Matatandaan si Remulla bilang kalihim ng Justice Department ay isa sa mga binabatikos na mga kaalyado ng pamilya Duterte. Matapos maaresto at madetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity dahil naman sa war on drugs ng nagdaang gobyerno. Ako si Milky Rigona, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigonan. Samantala, Bureau of Customs nagsumiti na ng report sa ICI. Ayon sa report ni RH29 Boy Gonzales, ibalita mo yan, Boy. Nagsumiti ng mga kaukulang dokumento ang Bureau of Customs sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bilang bahagi ng investigasyon ng komisyon sa umano'y mga anomalya sa mga flood control project at iba pang kaugnay na usapin kabilang ang kaso ng pamilya Diskaya. Ang pagsumiti ng mga ulat ay sinagawa sa pamamagitan ng isang pagpulong na hiniling ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno bilang bahagi ng hakbang ng ahensya para isulong ang transparency at accountability sa operasyon nito. Kabilang sa mga dokumentong isinumite ng BOC ang mga ulat sa enforcement action, kopya ng mga search warrant at warrants of seizure and detention, listahan ng mga importation document at mga progress report na may kinalaman sa isinasagawang investigasyon. Ayon kay Nepomuceno, buwang suporta ng BOC sa layunin ng ICI na tukuyin ang mga katotohanan sa lahat ng pending inquiries bilang patunay ng patuloy na pagtutok ng ahensya sa transparency at kooperasyon sa mga oversight bodies.
Inatasan din ni Pomuceno ang lahat ng kaukulang tanggapan sa loob ng BOC na magbigay ng buong kooperasyon sa ICI at sa iba pang investigative bodies upang matiyak ang patas at pasusing investigasyon. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat boy! Samantala, 4 na proyekto sa Quezon City na nakuha naman ng mga diskaya. Tinerminate ng Quezon City Local Government Unit at actress na si Alma Concepcion, pinanatan daw si Mayor Joy Belmonte. RH number 5, Val Gonzales, Val. Henry, 4 na proyekto sa Quezon City na nakopo ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga diskaya ang pawang tinerminate na ng lokal na pamahalaan ayon sa pahayag ng Quezon City Government. Ang mga proyekto ay pinahinto na matapos tanggalan ng lisensya ang mga kumpanya ng mga diskaya dahil sa paglabag sa mga regulasyon at sa mga batas. Ang 4 na proyekto na tinerminate ay kinabibilangan ng konstruksyon ng isang 6 na palapag na gusali, isang reinforced concrete canal at 2 proyekto para sa high-rise housing sa Barangay Balingasa. Paliwanag ng Quezon City Government, ang mga proyekto ay sumailalim sa transparent at competitive process ng bidding at publication. Samantala sa kaugnay na isyo ay inupakan naman ni actress Alma Concepcion si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa Facebook post ng actress, direkta nitong binatikos ang alkalde na mayroon daw palang ganong transaksyon ng Quezon City Government at mga diskaya na hindi na i-disclose ni Mayor Belmonte. Sa post ni Concepcion, inilagay pa nito ang aniyay partikular na proyekto na 6-story with deck multi-purpose building na nagkakahalaga ng 431 million pesos. Tanong ni Concepcion kay Belmonte, bakit hindi raw niya ito ipinagbigay alam sa umpisa pa lamang? Sarkastiko pang nagtatanong si Concepcion kay Mayor Joy Belmonte na akala daw niya ay good governance ang itinataguyod nitong pamamahala. Lumalabas kasi anang actress na ang termination ng city government ay kailan lamang, at ito'y noong uminit at pumutok ng usapin ng iniimbestigan ngayon na manomalyang mga flood control projects. Hindi pa mabatid kung ang tinutukoy ni Concepcion ay ang proyekto na tinerminate ng lungsod. Ang post na ito ni actress Alma Concepcion sa kanyang official Facebook account ay mayroon ng mahigit 1,600 shares at halos 400 mga comments. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Val Gonzales. Samantala, legal counsel na mag-asawang Diskaya naghain ng petition for habeas corpus sa Pasay Regional Trial Court. Magbabalita si Kyle Bulyas live sa Pasay RTC. Kyle. Karen Henry, naghain ng petition for habeas corpus sa Pasay Regional Trial Court ang kampo ng pamilya Diskaya. Kaugnay ito na nagpapatuloy na pagdetena ng Senado kay Pacifico Curly Diskaya mula ng i-cite for contempt siya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa panayam natin kay Attorney Cornelio Samaniego III, hindi makatarungan na nakakulong pa rin si Diskaya, gayong nakikipagtulungan naman sila sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nag-iimbestiga sa issue ng flood control scandal. Naghain na rin noon ang kanilang kampo ng motion for reconsideration pero hindi anya ito inaktuhan ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan natin si Attorney Samaniego. So nagantay lang kami sa proseso dahil with due respect to the Senate and the Blue Ribbon Committee na makikita namin na palalayain si Mr. Curly Diskaya. Until now, hindi siya nakakalaya despite his cooperations to the government. Okay? Ang dami na namin pinupuntahan pero ang tanong namin, bakit ganon? Until now, nandun pa rin siya sa detention. Ang cooperation niya, talagang ibinigay na niya lahat. Bago matungo si Samaniego sa Pasay RTC, galing sila sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure kung saan humarap dito ang mag-asawang Diskaya sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, humingi ng reset ang mag-asawang Diskaya sa kanilang pagharap sa ICI para makalap ang iba pang mga dokumentong hinihingi sa kanila ng komisyon. Tumanggi naman si Hosaka na sabihin kung anong mga dokumento ang kailangang isumite sa kanila ng mga Diskaya. Nakatakda ang sunod nilang pagharap sa ICI sa darating na October 15. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle. Kyle Bulyas, now a name, soon a legend.
Ba, wala pa bang number si Kyle, boss? May kamukha ito eh. Sino? Naalala mo ba? Naalala mo ba si RH number 21? Para magkuya eh, no? Oo, parang... Hello, Florante Rosales. So wala pa, boss, baka pwedeng ipapamana na, pwede bang ipamana natin kay Kyle yung number ni Florante? Wala pa namang gumagamit ng 21, ano? May gumagamit na ba? May RH21 na ba tayo? Si Sister L. May isa pa naman siyang kwan eh. Kamukha partner eh. May RH9 na ba riyan? Sino yung RH9? Oo, wala pa. Oo, payag. Nag-imbento ka ng bagong call sign. Kyle, payag ka bang kunin ang number ng namayapang Sunny Casulya? Ay, Pero magaling yan eh. Hello po, Pero Sir yan Sunny ay, in Heaven. Subject yan sa approval ng mga boss. So, bigyan nyo na ng number si Kyle. Di ba? Alright, thank you Kyle. Bulyas! Partner, si Noche. Bureau of Immigration ay nagbabala naman sa publiko laban sa mga fixer na nagpapakilalang empleyado ng immigration. Noche Kakas, Noche. Go ahead, Noche. Kuya Henry at Miss Kay, nagbabalaan nga Bureau. Miss Kay at Kuya Henry, nagbabalaan nga Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga fixer na hindi otorisadong ahente kasunod ng pagkakaresto sa dalawang individual na nagpapanggap na BI employees. Ayon sa report, naaresto ng mga operatiba ng Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit ang mga suspect sa isang entrapment operation sa loob ng Camp Pakaringal. Inakusahan ang dalawa ng pangingikil ng pera sa isang 43 anyos na Korean national kapalit umano ng renewal ng working visa at alien certificate of registration nito. Kinumpirma ng BI ang pagkakakilanlan ng mga naarestong suspect ay hindi konektado o empleyado ng Bureau of Immigration. Binigyang diin ng BI ang lahat ng lehitimong serbisyo sa imigrasyon ay sa pamamagitan ng online e-services portal sa alinman sa higit 60 BI offices sa buong bansa. Inihikayat ng BI ang iba pang posibleng biktima na lumapit at i-report ang insidente sa mga pulis. Arit sa 27, Nochikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan tuloy. Thank you, Noche. Yan tuloy, Joshua. May nagtanong na rito, binata pa po ba si Kyle? Oo. Single pa po siya. Oo. Kayo talaga, pag nakakita kayo ng cutie pie. Single daw. Ang bibilis ng inyong mga reaksyon. Single and ready to jingle. Kasi Pasko na. Ilang tulugan na lang. Diba? Oy, salamat po. Thank you for joining us on a Tuesday. Lagi naming lambing sa inyo ng aking partner. Ang hirap ng buhay. Ang daming isyong politikal, pero wag ho nating masyadong ibabad ang ating mga kaisipan riyan, bagkos ang ating pagtuunan ng pansin ay ang pagtulong sa ating mga kababayang naghihirap. Salus Populi es Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang usapang legal sa DZRH. Makasama niyo po si Attorney Rina Seco at ang kanyang topic na ko sasagutin niya itong problema na ito. Hindi ako hinuhulugan sa SSS. Malamang si employer to, no, Attorney Rina? Mga pwedeng gawin kung hindi nare-remit ng employer ang SSS contribution. Tatalakayin yan sa DZRH Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Susunod na. Bye! Bye!